tila kinabahan etong si Senator Robin Padilla sa ginawa po ni former Senator Trillanes. Eto, pakinggan po natin yung nangyari kahapon mga kababayan sa Senate session na kung saan may sinasabi po etong si Senator Robin Padilla na ikinababahala daw po niya sa ginawang pagbisita ni former Senator Trillanes sa dahig mga kababayan sa ICC. Kasi nga may pinapalabas etong kampo ng mga Duterte na nasa masamang kalagayan daw eto pong si Digong. So ngayon pakinggan po natin. Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong sundan yung kahilingan po ng ating mahal na kapatid at Senador Jinggoy Estrada patungkol po sa kahilingan namin, sa resolusyon po namin patungkol po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At gusto ko lamang din pong kunin. Tsaka mga kababayan, take note ha, may kumakalat ngayon na granted na daw yung interim release ni dating Pangulong Duterte. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, hanggat hindi nyo pa nakikita, wag po kayo basta maniniwala kasi yung mga fake page, yun po yung nagpapakalat noon. Ngayon, wala pa naman tayo nababalitaan sa mga media at saka sa mga malalaking outlet na nag-granted na, naibigay na sa kampo ni dating Pangulong Duterte yung nire-request po nilang interim release. So wala pa pong ganoon mga kababayan. Sa ngayon, masasabi natin na yung kumakalat na mga bali-balita, na-granted na yung interim release ni dating Pangulong Duterte, wala pong katotohanan yun sa ngayon. Anyway, tuloy pa natin. Po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba. Kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague at ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais lang po sana namin. Oy, ano naman kung pumunta itong si former Senator Trillanes sa kulungan ni dating Pangulong Duterte, ano naman ang gagawin ni former Senator Trillanes na masama kay dating Pangulong Duterte? Ang isa pa dito mga kababayan, kung pumunta man doon si former Senator Trillanes sa dahig, pihado naman na hindi siya pupunta mismo sa loob ng kulungan ni dating Pangulong Duterte. Dahil nga, kung titingnan nyo mga kababayan, kung yun nga kamag-anak ay pahirapan pang pumasok, sa tingin nyo makakapasok ng ganong kadali si former Senator Trillanes. At saka alam naman siguro ni Senator Robin Padilla yan, dahil minsan na po siyang nakadalaw sa dahig, siya nga hindi makapasok mismong kaalyado ni Digong. Yun pa kayang si former Senator Trillanes. Anyway, tuloy pa natin. Itong malinawan, dahil matagal po akong nakulong sa Bilibid, hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po, alam mo pala tatanungin ka muna ng gwardya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po, gusto lamang po naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Kaya sana lang po malinawan po namin to. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Oy mga kababayan, yung mga pinapakalat nila na may matinding karamdaman si Digong mismong yung asawa ni dating Pangulong Duterte, wait, pakita ko sa inyo. Ang nagsabi na okay naman daw, itong si Digong makulit pa rin. Ito pakita ko sa inyo. Kasi masyadong talamak yung pagsisinungaling nitong mga kaalyado ni Digong. Kaya dapat maipakita sa taong bayan kung ano ba yung totoo sa mga sinasabi po nila. Kasi mahirap naman paniwalaan yan kung mismong yung pamilya, yung kamag-anak ni Digong na nagsabi na walang katotohanan yung mga kumakalat na balita na may malubhang karamdaman etong si Digong. Ito, pakinggan nyo. Observation. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ito po ay interview sa dating asawa ni dating Pangulong Duterte. Ma'am Elizabeth, ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong? He is okay. He's happy also seeing us and jolly. Yeah. He was jolly today. Yeah. The visit was really Very engaged. How long was the visit for? 1 hour. 1 hour. The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob. Diba? 6 months. So, I think kung pwede lang sana, he would be released at interim release, granted sa... Yan, yung mga nagpapakalat yung mga nagpapakalat na granted na daw yung interim release ni Digong. Ayan
Maliwanag na nakikiusap pa ng interim release yung pamilya ni dating Pangulong Duterte. At ang isa pa dyan, mga kababayan, tinanong kung kamusta ng kalagayan ni dating Pangulong Duterte, okay daw naman. So taliwas po sa sinasabi dito ni Senator Robin Padilla na may matinding sakit, etong si Digong. Anyway, tuloy natin. Kanya, that's okay na sa amin. Okay na sa amin. And besides, Rodrigo said he is accepting everything. Whatever comes to him, he is accepting. I think, Okay you na know, daw siya yan. Yan ang sabi niya. for the most part, we May trust. acceptance na siya. So gusto niyo po matuloy-tuloy na? No, Yes. no. I think for the most part, we trust the process and we Yeah. have faith in the process and in God. Yeah. That's Ah. it. But he is well. Okay naman. Yeah, he's alive and well. Okay, that's as much good. as we can say. Okay. So wala din siya message for everyone. We, Wala even din. if he Hindi has, pwede. we can. Ah, Yeah. okay. Ma'am O ayan o. Mismong pamilya na nagsasabi na okay. Taliwas po sa sinasabi ni Senator Robin Padilla kahapon sa session ng Senado na kung saan siya ay nababahala kasi may matinding karamdaman na daw etong si Digong, tapos binisita pa daw ni former Senator Trillanes dun sa mismong kulungan sa Dahig. Ayan o. Mismong pamilya na nga ang nagsabi. Anyway, tuloy natin. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. We take note of the manifestation of our good colleague. So, Mr. President, I move that we proceed with the reference of business. So yon mga kababayan, ngayon, since napansin nyo naman kanina na nagpahayag ng pagkabahala itong si Senator Robin Padilla, kasi nga, ito daw si former Senator Trillanes, pumunta daw ng Dahig, in the same time mga kababayan, pinapalabas pa nung iba na baka daw pumasok sa kulungan ni dating Pangulong Duterte, may malubhang karamdaman na daw etong si dating Pangulong Duterte. Ngayon, sinagot po yan mga kababayan ni former Congressman Gary Alejano, na kung saan, sabi po dito mga kababayan sa Abante News Online, tinawag na paraning at assuming ni dating Magdalo Representative Gary Alejano si Senator Robin Padilla matapos nitong sabihing nababahala siya sa pagpunta ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Dahig, Netherlands, kung saan nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, kung titingnan po ninyo sa quote-in-quote, sabi po dito mga kababayan, Robin tinawag na paraning, assuming, ni Gary Alejano. Kasi nga naman, ano ba yung sinasabi ni Robin Padilla? Kami po ay nangangamba kasi meron pong usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa Dahig. Sa tingin niya mga kababayan, may masama ba sa pagpunta ni former Senator Trillanes sa Dahig sa ICC? Kasi kung akong tatanungin in my personal opinion, kahit sino pwede pong pumunta dun sa Dahig. Kahit sino pwedeng pumunta sa ICC. So ngayon mga kababayan, bakit parang ang dating sa publiko, gusto lang ni na Senator Robin Padilla na sila lang po ang pumunta doon mga kababayan sa Dahig? Maliwanag nga po na kahit sino pwedeng pumunta doon. Kahit si former Senator Trillanes pa yan o kahit pa si PBBM. Ngayon, sabi daw dito mga kababayan ni Gary Alejano, ayan, paraning at assuming ka naman. You are underestimating the standard of ICC sa Netherlands. Yon at di sa Munti. Hay nako, kasi pinagkumpara nga naman mga kababayan ni Robin Padilla yung sitwasyon sa Muntinlupa at saka po sa Dahig. Kasi nga naman daw sa Muntinlupa daw, kapag ka daw bumisita at tinanong yung preso kung gusto bang yung PDL, kung gusto bang kausapin yung bisita, pag ayaw daw kausapin, hindi daw talaga pwede. Sa Dahig nga mga kababayan, maliwanag nga po na sinasabi natin sa inyo na bago ka makabisita sa kulungan ni dating Pangulong Duterte, pahirapan pa. Kahit nga yung mga kamag-anak mismo ni dating Pangulong Duterte ay nahihirapan kapag ka binibisita ito pong si dating Pangulong Duterte. So sa tingin nyo mga kababayan, sa tingin nyo hahayaan ng ICC na kung sino-sino lang ang pumasok sa bilangguan ni dating Pangulong Duterte? Maliwanag nga na pahirapan pa bago makapasok dyan. Kaya nga sa totoo lang, pag si Robin Padilla yung nagsasalita, minsan nakakawalang gana yung Senado Bakit mga kababayan? Kasi mapapansin nyo yung standard ng isang senador. Lalo na kapag ka pinagtatanggol yung mali. Diba? Eto pa nga yung isa mga kababayan, tingnan nyo habang si Robin Padilla ay nangangamba
nagkaroon po ng matinding kahihiyan sa pagitan ng mga DDSet kasi sila po yung nag-aaway, dinala pa nila yung away nila doon po sa dahig mga kababayan. Ibig sabihin, doon pa sila nagkalat. Ito ay kahapon pa kumakalat na kung saan mga kababayan makikita ninyo kung paano magtalo-talo yung dalawang grupo ng DDSet. Yung grupo ni Alputera na funded ni Small Boy mga kababayan at yung grupo naman na nagmamalasakit kay Hanilet. Kasi nga di umano, matindi yung selos ni Hanilet dito kay Jasmine Egan aka Alputera mga kababayan. Kaya siguro nang gagalaite pati yung mga supporter at nahati na yung supporter ni Digong na nagiging dahilan ng pagkakaaway-away nila na dinadala pa nila dyan po sa dahig. Anyway, eto panoorin natin. Hoy! Ah, Jason. Hoy! gay. Sabi nung isang DDSet, tumigil na daw at nakakahiya. Talagang nakakahiya. Bakit? Yung away nila, dinala pa nila dyan sa dahig eh. Diba ano na lang sasabihin mga kababayan ng dahig sa mga Pilipino na naandya dyan? Sila ang nag-aaway po dyan. Hindi na po nila inisip yung kanilang kahihiyan. Biruin nyo kaya naman nagpupunta dyan yung mga vlogger ni Alputera mga kababayan kasi nga funded po yan para magpakita ng suporta kay Digong kasi nga umaasa si Small Boy, yung may-ari ng bus company mga kababayan, o isa sa may-ari ng bus company, umaasa na kapag ka nakalaya etong si Digong at nanalong presidente etong si Sara, matutulungan sila sa pagkamkam ng karapatan doon po sa bus company para po matalo yung apat na nagmamay-ari ng bus company. So ngayon mga kababayan, nag-funded sila habang dumidikit etong si Small Boy kay First Lady. Ano po, pinapunded nila yung pagtulong kay Duterte, yung mga rally dyan sa dahig, at yung mga vlogger, pinapupunta nila dyan para maalaman kung ano yung balita dyan sa dahig. In the same time, habang pinapunded nila yan, dumidikit si Small Boy kay First Lady. Ibig sabihin, namamangka sa dalawang ilog, ito pong kampo ni Alputera. Tapos pinapalabas ng mga DDSet na naandya dyan, si Amy Marcos ang nagpa-funded utos ng Malacanang. Anyway, tuloy pa natin. Kuya, layo. I-close ko na to. Ayoko ng ganito. Ayaw. Ano ma, sawayin mo na wag nang magmagmula. Kasi napalit din. No. Grabe, nakakahiya to. Please lang. Okay. Ang galing ka, please. Ang galing ka to. Hoy! So yan, bukod pa dyan mga kababayan sa nakakahiyang pangyayaring yan na kung saan pinapalabas dito na sinugo daw ng mga vlogger ni Alputera, eto daw po mga DDSet Street. Dito po yung mga DDSet na nasa street na yan, may kumakalat pa. Eto, bidang-bida nga si Teo Moreno dito eh. Ayan o. Baka malito kayo mga kababayan baka malito po kayo. Eto mga yan, yung sino Teo Morenong yan, yung mga malalambot na yan po ay mga vlogger ni Alputera. Baka malito kayo yan yung mga vlogger ni Alputera. Kasama dyan sina Trixie Angeles, sina Joey Di Bebre, yan yung mga vlogger ni Alputera. Ngayon, yung vlogger naman ni Hanilet, ito ay away ng mga chika babes ni Digong Yung vlogger naman ni Hanilet, mga kababayan, sina Maharlika, sino pa ba? Yung mga sina Harry Roque, yung mga nakakasama ni Maharlika, mga kababayan, yan yung vlogger ni Hanilet. Ngayon, nahati yan sa dalawang paksyon. Paksyon dahil nga etong si Egan, si Jasmine Egan, na alalay ni Digong, yan po mga kababayan ang di umano, yung nasa likod diyan si Small Boy, yung may-ari ng bus company,
ang nagpipinansa sa mga vlogger na ito para pumunta dyan sa dahig. In the same time, yung napabalita na na namimigay, namumudbud ng pera sa dahig, yun na po yun. Yun na po yun mga kababayan, si Alputera nga po yun. So ngayon, ito na mga kabilang kampo, yung mga Duterte na nasa street, yan yung mga sumusuporta kay Hanilet. Kaya nag-aaway-away sila dyan mga kababayan. Eh ngayon, yung away nila, saglip na kapag ka nasa sa ibang bansa sila, ang ipakita nila dyan ay yung imahe ng isang Pilipino na may mabuting asal, eh dito pa nila dinadala yung mga kawalang hiyaan nila. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, napakasakit naman ito sa mga taga-suporta, especially sa mga taga-suporta ni Pangulong BBM, ni First Lady, na yung dumidikit-dikit sa kanila na si Small Boy, pinipinance itong mga vlogger na ito para tingnan yung kalagayan ni Duterte na mamangka sa dalawang ilog. Kasi nga, kinakapan nila kung saan sila mas makikinabang, kung saan sila mas tutulungan na makamkam yung bus company laban doon sa 4 nilang kapatid. So ngayon mga kababayan, kaya nagkakaroon ng kaguluhan kasi nagsiselo si Hanilet, di umano, dito po kay Jasmine Egan, na isa rin sa napapabalita na di umano'y babae o isa sa mga babae ni dating Pangulong Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Pumunta dito sa aming event and you said we're stand with you. Bobo ka ba? Okay. Sa mga naka-live Gen Z, ang tatapang na nila online. Call for Marcos resign. Wait lang, relax tayo. Call for Marcos resign. Ikaw. Bakit yan? Ano, hijacker ka? Yes, we are hijacking the Ivy Marcos fake vloggers. Ugok! Fake vloggers, so ano ka? Wait muna, para klaro tayo. Go, Alvin! Wait lang, Do wait not lang. mediate us. No, kasi para ano ba, klaro ba? So hindi kasi, ang nangyari is, nandito kami, hindi ko sila inaway, I don't even know him. That's why I want to ask Okay him. ha, I don't even know him. Pumunta siya, dyan siya nakatayo. I even thank him sa bravery niya, nagpa-interview siya sa Reuters. Correct, that's why I want Tapos to bakit ask. ang uwi mo, sinabi mo I want hinayad siya ng event. We were shocked. That's my opinion. That's your opinion, exactly. This is also my opinion. bye. Then who You know are what? you? So who are Who you? are you? I'm Tio Moreno. Alam niyo doon sa mga Marcos loyalists, pag nagkita-kita tayo sa ibang bansa, hindi tayo katulad nito. Pag kami nakasama ninyo, tatawa lang kayo ng tatawa. Walang ganito na mga away-away. Walang ganyan. Tatawa lang kayo ng tatawa. Who are you? I am Dan. Oh, so you're Dan. No one even knows you. So you are. Oh my, really? The fact that you are No, talking actually, about Dan, me speaks volumes that you wait know lang, me. ako muna, Tio. And who are you again? Dan. So, Wait lang, Tio. Pasalita mo na, Tio. Grabe, no? Grabe mga kababayan, nakakahiya to. Alam nyo, hindi na ako magtataka kung bakit ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte pabagsak na. Kasi unang-una, hindi kayang iayos ni Sara yung kanya mga taga-suporta. Kasi mismong taga-suporta po ni Sara Duterte nag-aaway-away na. Taga-suporta ng pamilyang Duterte, sila na po ang nag-aaway-away kasi may mga kanya-kanya na nga pong sinusuportahan. In the same time, napapabalita pa nga na nag-aaway-away yung mga chika babes ni Digong na nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng kanilang mga taga-suporta. So eto na po yun. Eto na po yun mga kababayan. So ngayon, after po niyang awayan na yan, naglabas po si Maharlika ng paliwanag. At ito po yung sabi niya mga kababayan. Etong ebidensya sa naganap na kaguluhan sa Duterte Street. Grabe yung nakablo from Team Alputera. Siya ang unang nanugod sa Duterte Street. Nakakahiya ang mga basagulerong Alputera. Tapos sa live nila, pabiktim ang drama. Pinagtanggol lang ng husband yung wife niya dahil sinugod ng asal kriminal na mga Alputera. So ngayon, kung makikita nyo, di ba yung nakablo sinugod kanina at parang sinuntok pa nga ata mga kababayan. Ang paliwanag daw dito, inaaway daw nung team ni Alputera yung mga Duterte na nasa lansangan. So yan mga kababayan, habang nababahala si Robin Padilla sa pagbisita ni former Senator Trillanes, wala silang kalam-alam na yung grupo na sumusuporta kay Duterte sa dahig, nag-aaway-away na po. Sila na po nagrarambulan. Kaya nga sa totoo lang, kita nyo, pagmasdan nyo, pansinin ninyo, yung rating ni Sara Duterte, yung trust rating, pababa na ng pababa. Bakit? Bukod sa lagi siyang wala sa Pilipinas, hindi na po niya kayang tutukan
yung kanyang mga taga-suporta, hindi niya na po kayang sawayin. Biruin nyo, saan kayo makakakita dyan ang mga Marcos loyalist na makikita nyong nag-aaway-away sila mismo sa lansangan? Wala. Ang malimit nyong makita na nag-aaway-away, yung mga taga-suporta ni Digong. Nag-aaway-away sa kapirasong humba. Ngayon naman nag-aaway-away dahil nga mga kababayan, may pinanded na mga vlogger, etong si Alputera at pumunta dyan sa dahig. Kasi nga, kinakapa ni Small Boy kung sino ba yung mas mapapakinabangan nila at maasahan sila para depensahan sa mga kasong kakaharapin po nila. Nagpandid sila ng mga vlogger, hindi naman pala welcome sa dahig yung mga vlogger ni Alputera na pinondohan po nila. Kaya ang ending mga kababayan, nag-aaway-away yung mga vlogger dyan kasi nga may mga kanya-kanyang sinusuportahan na mga chika babes nitong si Digong. So ngayon, hindi na ako nagtataka kung bakit itong si dating Pangulong Duterte, saglip na paangat mga kababayan, pabagsak. Ano po pabagsak? At maging itong trust rating ni Sara Duterte, pabagsak na rin. Kasi nga yung mga taga-suporta na mismo ang nagkakalat at nagpapakita sa publiko kung bakit hindi dapat suportahan itong mga Duterte. Masyado nang magulo ang grupo at kampo ni dating Pangulong Duterte. Sila na po ang nagsisiraan at nag-aaway-away. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po sa kaguluhan na naman na ginawa ng kampo ni dating Pangulong Duterte na kung saan yung mga taga-suporta ni Digong na mismo ang nag-aaway-away sa labas ng International Criminal Court. So comment below na lamang po kung ano pang masasabi nyo hingil po dyan.